Pamamaril sa isang doktor, may person of interest na. DTI Sultan Kudarat nagsagawa ng lingguhang pagbabantay sa mga presyo ng bilihin. At isang tree-growing advocate na babahala sa pagkakaingin sa bayan ng Liba. Yan ang ulo ng mga balita sa pagbabalik ng Sultan Kudarat Headliners. Magandang araw, lalawigan ng Sultan Kudarat. Narito na ang mga pangunahing balita si Sultan Kudarat Headliners ngayong Pebrero 12, taong 2024. Pamamaril sa isang doktor, may person of interest na. Narito ang ulat. May tinitignan ng person of interest at anggulo ang Buluan Municipal Police Station kaugnay sa nangyaring pamamaril sa isang 28 taong gulang na doktora na si Dr. Shermaine Barroquillo noong Sabado ng gabi, ika-3 ng Pebrero taong kasalukuyan sa Barangay Digal, bayan ng Buluan, lalawigan ng Maguindanao del Sur. Ayon kay Police Lieutenant Semafranco Semasio, hepe ng Buluan Municipal Police Station, nasa dalawang anggulo ang kanilang tinitignan na posibleng motibo sa pamamaril kay Dr. Barroquillo. Nagtatrabaho sa Sultan Kudarat Provincial Hospital at naninirahan sa bayan ng Pulumulok, lalawigan ng South Cotabato. Dagdag pa ni Police Lieutenant Semasio, patuloy ang kanilang isinasagawang malalimang investigasyon, gayon din ang pagkolekta ng mga pahayag mula sa biktima upang tuluyan na matukoy at mahuli ang mga salarin. Sa ngayon, nasa maayos na umanong kondisyon si Dr. Barroquillo at patuloy na nagpapagaling matapos operahan ng magtamo ng tama ng bala sa dibdib. Matatandaan na dugo ang isinugod sa paggamutan ng nasabing doktora makaraang pinagbabaril ng riding in tandem suspect noong Sabado ng gabi, ika-3 ng Pebrero, habang sakay sa minamanehong sasakyan. Binabaybay umano nito ang Dato Paglas Highway, ngunit pagdating sa lugar na pinangyarihang partikular sa madilim na bahagi ng daan ay nag-overtake sa kanya ang motorsiklong sumusunod sa doktor at biglang pinagbabaril ng ilang beses. Sinubukan pa nitong magmaneho ng kanyang sasakyan para makahingi ng tulong, ngunit aksidente nitong nabangga ang isang tricycle na may sakay na ilang katao na ngayon ay nasa maayos na ring kondisyon. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Tadivalencia para sa Sultan Kudarat Headliners. DTI Sultan Kudarat nagsagawa ng lingguhang pagbabantay sa mga presyo ng bilihin. Narito ang ulat. Nagsagawa ang Department of Trade and Industry o DTI regular na Basic Necessities and Prime Commodities o BNPC Price Supply and Product Standards o PS monitoring sa bayan ng Isulan, lalawigan ng Sultan Kudarat ngayong araw, ika-12 ng Pebrero taong kasalukuyan. Kabuang 5 kumpanya sa BNPC at 4 naman sa PS minomonitor. Nanatili naman sa stable ang mga presyo ng BNPC products at sapat ang mga supply nito. Sa nangyaring pag-imbentorya sa mga produkto, tatagal ang mga supply ng 1 hanggang 2 buwan. Habang binisita din ng mga kawani ng DTI ang 3 hardware store at isang nagtitinda ng mga fire extinguisher
Sa kanilang pagbisita, sinabihan ng mga ito na mag-apply para sa DTI accreditation. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. Para sa uling balita, isang tree-growing advocate na babahala sa pagkakaingin sa bayan ng Libak. Narito ang ulat. Mahalin ang bayan, mahalin ang kalikasan. Ito ang tahasang sinabi ni tree planting advocate Mario Valentino Baladhay. Makaraang muli na namang rumagasa ang baha na may kasamang putik sa Tran River. Ayon kay Mario Valentino Baladhay, ito na ang resulta ng patuloy na pagkakaingin at illegal logging, dahilan para tuluyang mangamba sa epekto ng patuloy na pagkalbo ng kabundukan. Sinabi pa ni Baladhay, ang bagyong Paeng ay isang halimbawa na wala na halos mga punong kahoy ang nagsilbing proteksyon sa panahon na may malalakas na ulan at watershed sa ilang water source sa bayan ng Libak. Tulad naman ng waterfall sa barangay Nuling na dati ay dinarayo dahil sa dalisay na tubig na potensyal ito para pagkukunan ng malinis na tubig sa daan-daang residente doon. Sa drone video, kitang-kita na ang unti-unting pagguho ng lupa kaya hindi malayong magaya ito sa Davao Region kung saan libo-libong residente ang naperwisyo at apektado. Sa ngayon, hinimok ni Baladhay na suportahan ng advokasya ng pamahalaan lalo na ang tree planting activity at isinusulong ang agriculture and forestry kung saan isa ang agarwood ang ikiniremendang itatanim. Kaugnay nito, balik normal ang operasyon ng floating bangka na nagsisilbing tulay sa mga motorista mula pa sa 5 barangay sa Datobla, Sinsuat, Maguindanao del Norte, kabilang ang maraming sityo sa barangay Kalamungog. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. At yan ang kabuuang mga balita sa araw na ito. Mga balitang kailangan ninyong malaman. Balitang walang kinakampihan. Mga balitang totoo. Mga balita may dalang aral at inspirasyon. Ito ang Sultan Kudarat Headliners. Hanggang bukas, maraming salamat at magandang araw, kaibigan.